Lahat ang anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Tayo po'y manalangin para po sa bahaging napakahalaga ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. The resemble of Mother, great God, the Savior, Jesus Christ. Through the peace prayer of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Albina, we thank you so much for anointing every part of our service today in most all-for moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the preaching to you, Lord, to place anoint salvation, anoint the humble, serving the Lord, but I cannot do anything by myself that's the heart. O beloved brethren and visitor, open the understanding in the name of the Lord Jesus. The power, anoint the word, the Lord, the power, darkness, that demons have believed, cast out in the name of Jesus. Doubt cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Bakit mahal, tayo po'y makabalik po sa ating mga inuupuan, bakit mahal mga kapatid, at ating pong isigaw ang isang praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great and Savior Jesus Christ. We extend the double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherish, the blessing, preaching, and teaching to our beloved Evangelist Valdez Rada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Greetings by beloved Almeida Children. Ganon din po sa lahat ng ating mga beloved co-preacher, sa lahat po ng ating mga beloved co-workers, sa ating pong mga minamahal na mga beloved brethren, sa ating pong visitor. Mga mahal, kayo po ay welcome po kayo ngayon sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon Kristo, sa ating pong mga webcast viewers, mga mahal, pagpalain po kay lahat ng ating pong mahal na Panginoon, maging sa lahat po na first time na kayo po ay nakadalo sa iglesyang ito, sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon Kristo, ang Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, ngayon po ay Holy Supper po natin. Ano? Mga mahal, ito po ay April last month of the week, mga mahal, ay ating pong dinaraos ang ating pong tinatawag na Holy Supper natin, mga minamahal mga kapatid. Ihanda po natin ang ating mga Biblia, mga mahal, tatalakayin po natin ngayon about sa church. Mga kapatid, para hindi maguluhan, hindi tayo iligaw ang ating isipan ng diablo ng ating pong paniniwala sa iba. Sabagat the Church of God, mga mahal, sinasabi rito na hindi lahat kagaya po ng isang palaruan, mga mahal, hindi lahat nagtagumpay, isa lang. Sa pagdilingkod sa Diyos sa buong mundo, marami po mga church, sabi nila, ito ang totoo, ito ang katotohanan. Ito po ay mayroon pong patunay na kung isang church ay hindi sinasamahan ng malapay ng walang pagbabago, walang sign and wonder miracle, mag-isip ka na. Mangin mahal ang ating iglesia, nakita po natin yung pag-usbong at paglago ng gawain ng mahal na Panginoon Kristo. Alam niyo ba, mangin mahal, 2 tao lamang po ang ginamit ng mahal na Panginoon upang paitayo ang church. Ang ating minamahal at ginagalang na Malapastor Evangelist Valdez Rada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Maraming mga challenge, maraming mga pain, maraming mga trials na kanila pong tinahak bago lumago ang gawain ng mahal na Panginoon Kristo. Sabagkat, sabi nga po ng banal sulatan, ano ba yung tunay na iglesia? The Church of God is the priest to the gospel to every creature. Walang lugar, walang pinipili. Maging syudad man, maging lugar man na liblib na lugar, wala pong pinipili na ipangaral ang ebanghelyo na kaligtasan. Ang tunay na relihiyon, if any man among you is too religious, sinasabi, ano ba kung ang nag-iisip na sila'y religyoso at hindi naman nagbabago, ang relihiyon daw ng taong ito ay baliwala. Hindi totoo.
Sabagat dito po sa Book of James, chapter 1, verse 26, dito po sa ating paksa sa hapong ito, the Church of God, ang tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Praise God. Kindly po. Amen, praise God. From the book of James, chapter 1, verse 26. If any man among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26. Kung ang sino mang tao, Santiago 1, talatang 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. May relihiyon na po ang tao. Sabi po dito sa Book of James, chapter 1, verse 29, andyan na po ang paniniwala ng tao na sila ay mayroong Diyos na nakilala. At sinasabi roon sa ating paksang pinag-aaralan, kung ang sino man daw ay nag-iisip na siya religyoso samantalang hindi niya pinipigil ang kanyang dila, kundi kanyang dinadaya ang puso, ang reliyon daw ng taong ito ay walang kabuluhan. Mapapansin po natin, yung mga nagmumura sa mga langsangan, may reliyon po sila. May Diyos po silang nakita. May Diyos po silang nakilala. Pero makikita po natin, mahal, ang reliyon, hindi yun yung basihan para ikaw ay maligtas. At sabihin natin, lahat naman ay sa Diyos, lahat na tumatawag ay sa Panginoon. Ang tunay daw na reliyon, mahal, ito. Sinasabi, mahal, ang tunay na reliyon, mahal, yung taong ito, mahal, ay ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Na iniisip natin na tayo maka-Diyos at wala namang tayong pagbabagyo sa ating buhay, baliwala po ang lahat. Ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, the Church of God, ito po, the preach the gospel to every creature, kahit saan na makita mo, ipinagsisigawan ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po sa ating mga gawain, sa bawat kursada, kumikilos po ang ating mahal na Panginoon. Marami nating mga kababayan na dinadala sa ating iglesia, mga mahal na patapo na po yung buhay nila. Dahil sila po, mga minamahal, ay wala nang silbi sa kanilang karamdaman. Subalit nang sila po ay dalahin sa iglesyang ito sa gawain ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng gospel, nakalaya sila, pinagaling ng Diyos ang kanilang karamdaman at yung mga kabataan, mga mahal na problema ng lipunan, dito ay binagong lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabagat, ang sabi ng banal na sulatan, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon po ay mayroong kalayaan. Kaya, kung sinasabi nga natin, tayo madasalin, maka-Diyos, at wala tayong kalayaan. Nadiyan, mahal ang ating po, punong-puno ang tao ng kabiguan, pagrebelde sa buhay. Kaya, nakikita po natin saan ba nang gagaling, mahal yung pag-iisip na pagpatay sa kanilang kapwa. May relihiyon ang lahat ng gumagawa ng mga masasama. May relihiyon sila, may Diyos silang nakilala. Sumalit sabi ng mahal na Panginoon sa Book of 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Kaya po. From the book of 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Dito po sa aklat ng pangalawang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Mayroong kalayaan ang tao. Isipin mo, kaya ka naman magbago. Di ba? Lahat ginagawa. Tingnan po natin, ang ating gobyerno, hindi nababawasan ang bilangguan. Inilaan ito sa mga taong nagkakasala. May mga kulungan, mahal, patuloy ang tao gumagawa ng kasalanan. Tanungin mo po,
lahat na nakakulong, may relihiyon sila, may Diyos silang nakilala. Kaya ito po, mga kaibigan, ating pinag-uusapan dito, paano, mga kaibigan, kikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng isang tao. At kung sinasabi ng iba, mga kaibigan, siya'y makadiyos, at wala namang pagpipigil siya sa kanyang sarili, maging mga kaibigan, ang kanyang mga dila ay hindi niya pinipigil sa pagsasalita ng mga sama. Ang sabi roon, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang tunay, mga kaibigan, na relihiyon ay ipangaral ang mga salita ng Diyos sa mga duka, sa mga ulila, upang sila ay magkaroon ng kalayaan. Kaya mas marami po natin nakita sa ating mga kapatid, ng minman mga kababayan, na kapag tayo, mga iman na diyan, nagkaroon po ng mga malalakihang crusade, idinaraos sa amang bayan dito sa ating bansang Pilipinas. Dinadagsa, mga iman na mga kababayan po natin, nakapuspanad. Nung sila po ay lumapit sa mahal na Panginoon, ang sabi nga nila, napakaraming panahon na po kami, naubos na yung aming salapi sa pagpapagamot. Subalit walang kagalingan lahat ng relihiyon na puntahan namin. Pero nung kami napunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, in how many years na hindi nakalalakad nung dumalo sa ating gawain, sila'y pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Yung peace of mind, yan po ang importante, ha? Yung kagalakan sa tao na hindi kayang tumbasan ito ng salapi. Yung kagalakan na makakamtan ng isang tao. Now the Lord is that Spirit, and wherein the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan daw, mga mahal, naroon ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ay doon may kalayaan. Palalayain ka. Kagaya po kasi ang tao, kapag tayo po ay nadiyan, mga mahal, sunod sa kasalanan, lahat walang nagpipigil sa atin. Walang takot na gumawa ng kasalanan. Para tayong isang dahon lang na, mga mahal, na inaanod ng tubig kung saan siya magtungo. Daladalahan siya ng kasalanan. Pero ngayon kapag ikaw ay natagpuan mo ang buong katotohanan, mga mahal, magkakaroon ka ng takot sa iyong puso at ipapatotoo mo sa iyong sarili, ang Diyos ay nagbago sa ating buhay. Sabi nga, mga mahal ko, paano ang tao magkaroon ng pananampalataya? Kung walang church, at kung wala namang tao na, mga mahal, na inilaan nila yung kanilang sarili, yung kanilang buhay sa iglesia ng mahal ng Panginoon. Kasi marami tayo nakilala ngayon na nakita natin, mga leader, mga pastor, mga leader na leyon, mga mahal, sa panahon na diyan ang kanilang mga tupahan, yung kanilang mga member, mga mahal, nasa sangkot sa mga illegal na mga gawain, nasa sangkot, mga mahal, sa mga krimen, walang pagbabago, walang kapayapaan. Kaya, mga mahal, sa panahon natin ito, kung walang tunay na church, paano na ang daigdig? Amen? Paano na, mga mahal, paano na ang mga tao magkakaroon ng kaligtasan? Kaya, mga mahal, tayo ay mapanad, sapagkat tayo ay minulat sa buong katotohanan. Sinamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Siya ay Diyos na hindi nakikita, makapagbabago sa iyong buhay. Ito daw, kaya nga raw ang pananampalataya at paniniwala ay makukuha ito ng isang tao sa pamamagitan po ng kanyang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Romans chapter 10, verse 17. From the book of Romans chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, ganito po sinasabi, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Yes, amen. They say amen. Malakas na praise the Lord. Makinig tayo. Lahat na tanungin mo po dito. Kapag sinabi mo, maging mahal, okay na sa akin, nakapakinig na ako, saka na lang. Yung pananampalataya na nasa yung kunti lang, aagawin ng diablo yan. Mawawala yung pananampalataya. Dahil ang sabi ron, maging mahal, napakaliwanag po, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pamamagitan nito ng ating pagtitipon, ating pinag-uusapan dito yung mga miracle, yung himala. Napakinggan natin, maging mahal kanina,
yung mga major testimony sa ating mga inman mga kapatid. Lahat na nagpatotoo. Hindi po sila sinabihan ganito ang sabihin mo. Kahit hindi totoo, sabihin mo. Mga inman, lahat na nagaganap dito ay totoo na naganap sa aming buhay. Kaya mga inman, makikita mo po yung mga kapatiran. Nagpapatotoo sa inyong harap, umiiyak. Di ba? Umiiyak. Bakit? Kasi totoo at naramdaman nila nung sila'y nakinig at tumalo sa gawain ng mahal na Panginoong Kristo, nadaman nila ang tunay na kalayaan at sila po mga mahal ay tunay na binago ng ating mahal na Panginoong Kristo. Mag-isa mga kabataan po natin. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit makita po natin mga kabataan, bagamat isinilang tayo madasalin, ang bansa natin tayo Christianity, bansang makadiyos. Maraming Diyos na nakilala ang tao. Maraming pinaglilingkuran Diyos ang tao. Pero kung ano yung pinadami ng kanilang pinaglilingkuran, nakilalang Diyos. Mga mahal, ang kasalanan ay nananatili sa kanilang buhay. Mga pagwasak ng pamilya, pagwasak ng buhay ng tao. Subalit mga mahal ngayon, kapag ikay sumampalataya, nakinig ng salita ng manapay, ano ang pakinabang nito? Ang pakinabang, kapatid ko, ninyo na inyong makakamtan. Hindi lang sa iyong sarili, maging pamilya mo, kung may problema, maging sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos, uuwi ka, baon-baon mo ang pananampalataya. Yan yung iglesia. Ang iglesia hindi itinayo, maging para haka lang ng tao. Ang aming minamahal, ginagalang na mahal na pastor, mahabang pakikipag-ugnayan na kanilang pag-aayuno. Kung tuusin sa kalagayan ng ating magulang sa mahal na Panginoon, mga mahal, matalino sila. Pero nung tawagin ng Diyos, mga mahal sila para alagaan ang iglesia. Nagbata ng pag-uusig. Mga mahal, nangaral sa bawat lugar. Magi sa Metro Manila, mga gawain, mga libre na lugar. Yung Tondo, mga mahal, lugar na yan, nandiyan po lahat ng mga uri ng mga taong masasama. Pero yan po'y pinasok ng ating binabid evangelista, Weldy Estrada Almeida, sa pamagitan ng Ebanghelyo. Central Park, nagkakaroon ng mga krusada 1980s sa bawat lugar. Mga mahal, marami natin mga kababayan, naroon, nag-oobserba lang sila. May dumalo nga doon, may hold upper siya dahil nakita niya, mga mahal ang mga tao, marami, para siya mang-hold up, para kunin niya yung mga bag, dukuhin niya yung mga tao. Pero habang naroon siya, nagulat siya, mga mahal, doon sa upuan niya, kanyang kinalalagyan na presence siya. At pagkatapos ng gawain, tumanggap siya sa mahal na Panginoon at sige, iyak-iyak siya, tunay, mga mahal, ang salita ng Diyos, ang magbabago sa buhay ng isang tao. Bakit? Sabi niya, ako'y may relihiyon. Itinuro sa akin ng mga magulang umaga kapag aalis ako, manalangin, pero ang pupuntahan ko, hold-upan. Nagdadasal ako, pero ang pupuntahan ko, mga minamahal, ay masasamang bagay ang pupuntahan niya. Kaya mga minamahal, mga kapatid, ang iglesia na itinayo ng Diyos, hindi kayang matinag dinuman. Kaya ang iglesia, pumili ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ng tunay na mga mangaral sa book of Matthew chapter 16 verse 18. Si Peter, mga mahal, ordinaryong tao lang, pero tinalaga ng mahal na Panginoon para siya po isang maging pastor upang kumandili, upang alagaan ang mga tupa. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Peter, itatayo ko ang aking iglesia sa iyo at walang hadis, walang anumang bagay na makapananaig sa iyo. Ang sabi ng iba, kapag ikaw daw ay nasa iglesia na, ligtas ka na. Ay dito ay binanggit po yung iglesia. Ang iglesia na tinutukoy hindi building, hindi siminto, hindi simbahan. Ang iglesia na tinutukoy sa Biblia, yung taong pinagiging banal ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating Diyos, maging mahal kay Peter, maging mahal, say also, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Itatayo ko sa iyo ang aking iglesia. Walang bagay na anumang bagay na mananaig. 16:18, Book of Matthew. Amen, praise God. From the book of Matthew chapter 16 verse 18.
And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Praise the Lord. Bilang pag-akunot ang Matthew, 16 ang talata po ay 18 po sinasabi. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipaglaig laban sa kanya. Hades, ito po yung kapahamakan sa tao, salot. Sabi rito ng Panginoon kay Peter, itatayo ko sa iyo ang aking iglesia. Walang anumang bagay na makapagtatagumpay laban sa iyo. Kapag sumasa iyo si Kristo, sino ang laban sa iyo? Kapag ang iglesia ay sinamahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, doon pa lang, sa panalangin pa lang, magdadala na ang Diyos sa maraming kaluluwa. Kikilos ang kamay ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon, sapagkat dito, mga minamahal, ibinigay ng Diyos yung authority, itinayo, mga mahal ang iglesia, mga mahal ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ni Peter. Si Pedro po ako na unahang pastor. Siya po mga mahal ay nangalaga ng iglesia, mga minamahal. At sa pamagitan noon, nakasama ng kalakip ng panalangin at pag-aayuno, lumago at lumago ang salita ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Noon pa man may church na, may mga iglesia na, may mga nangangaral na, mga mahal mga kapatid. Paano itinayo ang tunay na iglesia ng mahal na Panginoon? There is only one church in the Bible. Religion is not the real, the meaning of the church. Ito po ay pinapangaral ko, inulit ko ngayon. Marami tayong mga baguhan. What is the true church? Ano ba yung church, mga minamahal? Is the body of Christ. It is not a house or building. Hindi ito bahay, hindi ito building na ang paniniwala ng iba. Kapag ikaw dahil pumasok sa building na yan mismo, ligtas ka na. Pero dito, mga mahal, is the body of Christ. It is not house or building. Hindi ito isang itinayong gusali. Ang tinutukoy, mga mahal, there's only one church. In the Bible, mga mahal, religion is the real, the meaning of the church. Ito po yung mga tao na pinagiging banal ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabagat, bago tumawag ang mahal na Panginoon ng 12 disciples, lahat po sila ay mayroong Diyos na nakilala. Sila po ay makasalanan, pero tinawag po silang banal ng ating mahal na Panginoon Kristo. Itinalaga ng Diyos mga mahal na iglesia para sa kaligtasan ng ating mga minamahal na kababayan. Kaya po yung pagsamba natin ngayon, napakahalaga nito. Yung ating pagtungo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, kung titingnan po natin, mga mahal, ito po yung makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Yung church. Kaya ang ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kahit siya po isang abogado, iniwanan niya yan, mga mahal. Nagtalaga siya, mga mahal, ng kanyang oras, ng kanyang araw at panahon, mahabang pag-aayuno. At ang church, bago na itayo, ito'y pinuhunan. Mismo ang ating malapinong pag-aaralan natin. Mga mahal, mamaya, mababasa po natin, bago itinayo ang church ng ating mahal na Panginoon kasama ang kanyang 12 disciples. Ang ating mahal na Panginoon, ang kauna-unaan, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights para hindi manaig anumang bagay o gibain ang church na tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Amen? Itinuro niya yung fasting and prayer. Kaya dito, mga mahal, sa atin, required na lagi tayong pinag-aayuno, pinapanalangin ng mahaba. Mga mahal, hindi biro. Kasi ang kalaban, ang diablo, may power yan. Makapangyarihan din yan. Hindi mo po matalo yan kapag wala kang fasting and prayer. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga mahal, itinalaga ng ating manabay sa church, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2, yung iglesia ng Diyos na nasa Corinto, ito po ay yung pinagiging banal. Ikaw, kapatid, na narito ngayon, ibig sabihin, ikaw yung tunay na iglesia na tinawag ng Panginoon sapagkat nasa iyo ang Espiritu ng Diyos at ikaw ay mayroong tinatawag na kaligtasan. 1 Corinthians chapter 1, verse 2.
From the first book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 2. Unto the church of God which at Corinth, to them which are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Dito po sa aklat ng mga taga-Korinto, Kapitulo 1 at versikulo 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa Amen. pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ang ating Panginoon. Amen. Everybody say amen. May Bible po kayo. Isulat nyo po ito. Sundan nyo po kami. Ang ating Jesus Miracle Crusade, hindi po ito relihiyon. Kasi iniisip ng iba, may relihiyon na ako, dagdag na naman. Hindi po ito relihiyon. Napakarami ng relihiyon natin. Ang relihiyon natin, 7,000 nung pong 1990. Pero ngayon ay 2025 na. Bukod pa po sa mga hindi nakaregister. Napakarami. Ngayon, mga tingnan mo, isipin mo, bakit gano'n na lamang yung sinseridad? Gayon na lamang yung sincero ng pagsamba ng Jesus Miracle Crusade. Ang iglesia naman ng Panginoon sa New Testament, bago po ito lumago, mga pinuhunan ito ng mahabang prayer and fasting. Dito, mga sabi, unto the church of God, which at Corinth, to them that are the sacrificed in Christ Jesus, called to be, yon, mga called to be ascend with all thine every place, call upon the name of Jesus Christ, O Lord, but there are. Ano po ito, mga yung tinatawag dito, mga na iglesia. Ito po yung pinagiging banal, ikaw na nakaupo dyan. Mga ikaw ang isang tunay na tinayo ng mga Panginoon. Ang tunay na iglesia ng Diyos, hindi talunan ng kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Pinagiging banal na. Bagamat galing tayo sa pagkakasala sa kasalanan before, na tayo po'y tawagin sa iglesyang ito. Pero ngayon, ang sabi ng Biblia, tayo'y pinagiging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Greek word, Panginoon, yung ecclesia, the meaning call out, tingnan po natin si St. Paul. Sino ba si St. Paul? Si St. Paul, mahal, siya po isang abogadong mamamatay tao. Pero napabilang po si St. Paul, si Pablo, mahal sa 12 disciple. Pero before na siya po'y tawagin ng ating mahal na Panginoon, kabilang sa 12 disciple, marami po siyang pinatay. Ay paano sabihin natin na siya ay magtuturo at tatabihing banal? Ay samantala, ang sabi si St. Mary. Sino ba si St. Mary? Siya po ay babae na makasalanan. Si St. Mary, tinawag na banal. Siya po, mahal, ay kung sa ating panahon, si St. Mary, siya po isang babaeng mababang kalapating ang lipad. Di ba? Namamasyal sa mga kadiliman. Yan po ang katangian ni St. Mary. Pero bakit nung siya po ay nasa kasalanan, nung tawagin naman ng Panginoon, hindi siya pinagkaitan, di ba? Kaya ang tunay na iglesia ng Diyos, wala itong pinipili. Gaano mang kaitim ng kasalanan mo, gaano mang karumi ng kasalanan mo, at ikay hinugasan at binautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, puputi ka gaya ng balahibo ng nebe. Si St. Paul, dapat hindi siya maging mangaral. Pero nilinis sa mga ng Panginoon, naging way niya. At unang-una si Paul, mahal, isang abogado ang pinapatay niya, mga Kristiyano, di ba? Mahal, mamamatay tao siya. Subalit nung siya tawagin naman ng Panginoon sa panahong yun upang siya maging patotoo. Everybody say, praise the Lord. The Church of God is the body of Christ. Tayo ito, mahal. Kaya sinasabi rito na ating binasa, mahal, tayo yung pinagiging banal na tinatawag na mahal na Panginoon. Dito po, sa ating pangatlo. Bago raw magkaroon ng church, sa panahon po ng mga apostol, praise God, nagpasting mismo ang ating mahal na Panginoon ng 40 days. Everybody say, praise the Lord. Nadinig na po ba natin sa ating relihiyon, yung mga leader na magpasting kayo? Wala. Ay, sa Muslim, may makikita kayong fasting nila, oras lang.
Pero dito, mga mahal, ang church, bago magkaroon ng church na tinayo ng mahal na Panginoon, siya muna ang nagpasting ng 40 days. Di ba? Kaya nung ang ating mahal na pastor, kasi ang ating mahal na pastor, talagang sinisiyasat niya eh. Marami siyang pinuntahan, pero nasabi ng ating mahal na pastor, hindi sa Bible ang ginagawa. Kaya nung ang ating mahal na pastor, may nag-imbita sa kanya sa ating banal na gawain na Wanggan Doctrine. Siya mahal ay kulang pa rin. Sabi niya, hindi pa rin ito yung tunay. Kaya ang ginawa ng ating minamahal, ginagalang pastor, noong siya tawagin ng malapay 1975, siya po'y nag-ayuno ng 40 days. After the 40 days, mahal, sinagot siya na malapay noon, nag-pioneering siya sa krusada. Ang mga karamdaman na sa malansangan noong araw, ang ating malapastor, mahal, sa Arduha pa, ang ating banal na gawain, lalabas ang ating malapastor. Siya lang, mahal, iiwanan ang ating binabid mamader. Paglabas sa malapastor, mahal, sinasalubong siya ng mga tao. Nangangaral siya ng gospel. Mahal, ang ating malapastor, butas yung kanya sapatos, maging kanyang pantalong, kaluluhod, hindi niya tiningnan yon. Mahal, habang nangaral ang malapastor, mahal, maraming gumaling ang mga may sakit. So, i-back natin, and New Testament, nung ang ating mahal na Panginoon nagpasting ng 40 days, doon niya pinasimulan tawagin ang kanyang mga alagad. At ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang disipulo, pagsiyaong kayong dalawa-dalawa. Amen? Pinahayos sila, dalawa-dalawa, mga mahal. Mga mahal, huwag kayong sabi ron, huwag kayong magbabaon ng supot. Ano ba yung supot? Lalagyan ng pagkain. Napakahirap po ng buhay. Kasi inutusan sila man namin, huwag kayong magbaon ng mga bagay, magilalagyan ng inyong mga supot, bagay inyong pangyapak. Ginawa yan ng mga apostol ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya ang sabi, fasting ng ating mahal na Panginoon 40 days. Before we have the church in the time the apostle that there is Jesus. Yan po'y ginawa. At ngayon, mga mahal, tingnan po natin. Hindi po natin pwedeng i-comparison sa iba. Kung ano yung itinuro ng mga apostol na tinawag ng mahal na Panginoon, yan po itinuturo sa ating iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Hindi ito relihiyon. I-correct po natin iba. Relihiyon na naman yan. Mga mahal mga kapatid, tanungin mo po lahat. Hindi dito nagpapatotoo, binayaran sila. Sila pa nga ang nagbibigay sa church. Yan yung tunay na church na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Nung si Paul ay tawagin ng Diyos, pinagiging banal na siya, mga mahal, bagamat siya po ay matalino, ibinigay niya po yung kanya sarili. Nag-full-time siya, nag-full-time worker siya, ginamit niya yung kanyang karunungan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Pablo? Hindi ako natungo dito sa Korinto dahil sa aking karunungan, natungo ako rito upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa bibig na lumalabas, sa bibig ng Diyos, kayo ay magbabago at gagaling ang inyong mga karamdaman. Yan, mga mahal. Kaya ang sabi, ang kamay ng ating mahal na Panginoon ay kumikilos sa mga tunay na church, sa tunay na church. Nagbabago, himala, tinutugon ang mga prayers, pinag-iingatan araw-araw. Napakarami po natin may major testimony. Yung barko lumubog ang barko, isa lang ang kapatiran natin. Yung kapitan nag-declare, sabi niya wala na, lulubog na ang barko natin. Pero sabi na isa nating kapatiran, na seaman, kapitan, ang Diyos ko'y totoo. Paano ang Diyos mo'y totoo? Kalahati na yung tubig ng barko, malubog na. Ang Diyos ko'y totoo. Gagawa po ang Diyos ay mana. Pwede po ba? Anumang relihiyon, di po natin pag-usapan ng relihiyon. Gandang patutuo ito ng isang kapatid natin. Kapitan, pwede po ba lahat ng mga staff dito sa barko lumuhod? Manalangin tayo sa Diyos ko ng Jesus Miracle Crusade. Gagawa ang Diyos ng himala. Pag-pray nila, bakit mahal? Lahat nakiisa sa kanyang sinabi lumuhod. Dahil sabi niya, ang Jesus Miracle Crusade totoo. Nasa panganib ka. Kahit hindi po kayo makapatiran, pubalit kung kayo'y maniniwala sa aking sinabi, maliligtas tayo. Sa unang panalangin ng aming minamahali na mahal na pastor, hindi lulubog ang barko. Mga mahal, pikit po sila, nag-pray sila. Mga mahal, laking himala, naging panatag, ang alon na wala, ang malakas na alon,
na isalba ang barko hindi lumubog dahil sa isa lang mananampalataya. The hands of God's work in the true church, kikilos ang kamay ng mahal na Panginoon sa tunay na iglesia. Kaya sa ating church, di po tayo nagtataka, may mga lumpo na kalakad, hindi tayo nagugulat. Dahil ito'y iminulat na tayo. Noon pa man, noon makilala tayo sa iglesyang ito, sign and wonder and miracle, nakita na ng ating mga mata. Isipin mo, kapatid, kung hindi totoo ang church na ito, sino ang nagpagaling sa iyo ngayon na dapat patay ka na noong nakaraang taon? Sino ang nagbago sa iyo na may relihiyong ka pero labas-pasok tayo sa bilangguan? May Diyos tayong nakilala pero wala tayong peace of mind, wala tayong kagalakan sa ating isipan, sa ating puso. Kaya makinmahal, ang buhay itinalaga na malapay nyo sa kanyang iglesia, sinasabi, ano ang nasa loob ng church? What inside the church, sinasabi, fivefold ministry. Ano po yung fivefold ministry? Mga kapatid, sa mga core members, sa mga kapatid, hindi lamang po pag-aralan yung mga songs. Baka minsan magtanong sa inyo, ano ba yun yung iglesia? Ano ba yung tinuturo sa inyo? Ano ba yung doctrine ninyo? Ano ba yan? Tunay ba na church? Maginmahal, ang tunay na iglesia, sabi, ipinagkaloob niya ang iba na maging apostol. Ipinagkaloob, hindi galing sa tao. Sabi nung iba, maginmahal mga pastor, nagpastor sila dahil tapos sila, maginmahal ng pagkapastor, 4 years, may mga diploma, yun ang kanilang pinanghawakan. Yung pastor, maginmahal na tinatawag niya pastor, ito hindi dito galing ang karunungan sa mundong ito. Ang karunungan ng isang tunay na pastor na tinalaga ng Diyos ay galing sa itaas. Di ba? Maginmahal. Kaya ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, ang iba'y apostol, ang iba'y propeta, at iba'y ebanghelista. Kaya yung ating po nakikita, makinmahal sa atin, grabe, yung sa ating banal na gawain, makinmahal, mula umpisa, napakahaba ng ating pagsamba kung tuusin, walang katumbas. Simula umaga, yung mga preacher nga, mga madaling araw pa, alas 4, makinmahal, hanggang alas 7 sa umaga, hanggang sa hapon ngayon, iba wala pang laman ang tiyan yan. Pero bakit tayo narito? Dahil ito ang utos ng ating mahal na Panginoon. Para lalong patayin ang ningas ni Satanas. Patayin ang lahat ng mga karumihan sa tao. Upang ang tao ay tulunan gumaling ang sakit, makaramdaman. Kaya sinasabi naman na ipinagkaloob niya ang iba na apostol, ang iba'y propeta. Kaya niyo po, Ephesians chapter 4, verse 11 up to 12. From the book of Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Dito po sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi literal na katawan. Ang katawan, ito yung iglesia. Yung himalang ito ng ating nadaranasan, ito'y pinahintulot. At ito ay ginagawa naman ng Panginoon upang ating lalong mailapit ang ating sarili sa ating Diyos. Ang sabi, the perfecting of the sense for the work of the ministry of the and the deploying of the body of Christ. Sa ikasasakdal daw ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mananatili hambang tayo'y narito, mga minamahal. Gagawin po natin ang ginawa ng mga apostol.
ang ginawa ng mga ebangelista, kung anong ginawa, mangangaral tayo, magpapatutuo tayo, mga minamahal ko, ng kabutihan ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng propeta, mananatili sa atin yung power, sapagkat tayo ay dinala ng man of God sa tunay na iglesia, sa gawain ng Diyos na buhay. Hindi ka matakot. Ang ating mga pastor na sa piling ng Diyos, mga minamahal ating beloved, praise in the Lord. Pero tayo, kahit sa inyong tahanan, ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang matakot. May sakit kang ikamamatay, may karamdaman ka, manalangin ka, magpuri ka sa Diyos. Ang Diyos ay gagawa na maraming himala sa buhay natin. Ipinagkaloob sa atin, iba'y pastor, iba'y guro, tagapangaral. Kami bilang mga ngaral, hindi kami karapat-dapat nakabalikan na manuggan. Hindi namin kayang tumbasan ang ating malapastor magi sa kanyang pangangaral at sa kanyang mga panalangin. Pero siya nag-pray, mahal Panginoon, magpadala kayo ng mga maraming manggagawa upang patuloy itaguyod ang iyong iglesia. Kaya ngayon, mapansin mo natin. Sabi nga nung una, dito, yung dating katabi natin, pastor, may church natin dito. Laging napunta niya sa gate. Pastor siya. Wala na ngayon. Sabi niya, Brother Boy, ang haba niya pala ng panalangin niyo. Umaga hanggang tanghali, siya na dyan, nakasando, nakashort, nag-drive, manginmahal. Sabi ko, Pastor, yan kasi itinuro sa amin ng aming beloved evangelista. Diba? Alam nyo, bilang pastor kayo, sa Book of Acts, lumago ang iglesia ng Diyos dahil sa kapapanalangin ng pagkakaisa ng mga kapatid, lumago ang gawain ng Diyos. Sabi niya, mahal, nagtataka nga ako sa inyo. Kailan lang kayo ang bilis lumago ng gawain ng Jesus Miracle Crusade? Magtaka ka. Kahit maliit, basta man sumigasig, pinanghawakan, maging mga preacher, pinanghawakan ang turo ng ating beloved, praise in the Lord. Mahal, sabi nga, yung wire, mahal ko, tayo ay connecting sa prayer ng ating beloved, praise in the Lord. Kapag yung wire, tinanggal mo sa saksak, wire lang yan, pero walang power. Kapag nawala yung ating instruction, instruction sa atin, ng ating beloved, praise in the Lord, wire ka lang, pero wala kang power. Amen? Pero kapag nananatili na doon, yung prayer ng ating magulang sa Panginoon, kahit anong mangyari sa bansa natin, hindi tayo matakot. Kahit anong mangyaring pangarip, hindi tayo matakot. Nananatili sa atin yung prayer ng man of God. Pinagalo sa atin, iba mga guro, mga preacher narito. Lahat, hindi man kami karapat-dapat, hindi kami nakapagtapos ng ganoon. Mahal, para pag-aralan. Pero sabi ng ating magulang sa Panginoon lagi, mga anak, wisdom, knowledge, ibibigay sa inyo ng Diyos habang kayo nagpupuri, nananalangin sa Panginoon, bigyan kayo ng karunungan ng Diyos. Kaya nung una, yung mga preacher na manalalim na talinhaga, kapag si Malapastor may bakante doon sa sala, lumalapit Malapastor, ano pong ibig sabihin ng aming nabasa? Sabi ng Malapastor, lapit kayo, magtanong kayo. Sabi ng Malapastor, ilihan sa preacher, Panginoon, bigyan mo po ng karunungan. Magtaka sila, yung mga preacher na sa Mindanao, mga graduate na mga pastor, ang gagaling. Mahal, mga suma cum laude, magagaling mga pastor. Pagdating doon, mahal, ang nangungunang mag-preach, mga preacher ng Jesus Miracle Crusade. Sabi nung head nila, ako'y taka sa inyo, bakit ang gagaling mag-preach? Mas matatalino ang preacher ng Jesus Miracle Crusade. Yan ang sinasabi ng Panginoon kay Peter. Peter, sabi ng Panginoon, itatayo ko aking iglesia sa iyo. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Dahil sabi ni Peter, duwag siya. Si Peter sa history, duwag siya. Bakit tiningnan ni Peter, mangingisda lang ako, bakit ako mag-alaga, bakit ako mag-aral? Wala akong pinag-aralan. Natakot siya sa kanya sarili. Pero nung sinabi ng Diyos, Peter, mag-aral ka, magpatutuo ka. Ipangaral mo aking salita. Tumapang siya. Di ba? Siya nga, ang sumagupa sa gobernador. Di ba? Sabi ni Peter sa gobernador, kung sinabi ng Diyos na tumigil kami, titigil kami. Pero kung kayo ang magsabi na tumigil kami, hindi kami titigil. Patuloy namin ipapangaral sa inyong bayan ang salita ng Diyos. Kaya kayo po naman nandirito mga baguhan.
isinama po kayo ng mga kapatiran namin dito dahil naganap sa kanilang buhay ang sign and wonder and miracle. Pinagaling ang sakit nila, kaya ito pong pagsasama sa inyo, pinagpala kayo ng Diyos, kayamanan ninyo yan. Sa relihiyon, wala. Ito, mga mahal, ay patunay. Kaya ang sabi, ipinagkaloob, mga mahal sa atin ang himala at himalang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi, mga mahal, ng 1 Corinthians chapter 12, verse 27, up to 28. Kaya nga, ang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa atin ay mayroong sama-samang mga sangkap para sa gawaing paglilingkod. Ibig sabihin, kaya kung anong ginagampanan natin sa iglesia, hindi natin tinataas dito yung tao. Mga preacher, mga kasama natin, mga kabalikat, mga manggagawa, mga musician, lahat na mga kapatiran, lahat ng ginagawa, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, ang sabi, upang iangat, upang ating itaguyod ang gawain ng ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 up to 28. Amen, praise God. The first book of Corinthians chapter 12, verse 27 and 28. Verse 27. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Verse 28. And God hath set some in the church. First, apostle. Secondarily, prophets. Yes. Thirdly, teachers. After that, miracles. Then the gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Ito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Napapansin ko yung mga kapatiran, hinahanap nila yung 28. Itinago, di ba? Hindi nyo masumpungan. Sa bagay ito yung napakahalaga. Ito ang tunay na iglesia. Ang Diyos daw ay naglagay sa ilan sa iglesia, una-unay, apostol, ikalaway, mga propeta, ikatloy, mga guro, saka mga himala. Mga mahal. Di ba? Amen. Nakuha nyo po sa verse 28. Okay. Mga mahal, yung mga himala, pagpapagaling at pagtulong, pamamahala sa iba't ibang wika. Pamamahala, pagtulong. Tingnan po natin yung ginagawang mga mahal, pagmamahal ng ating beloved praise na Lord sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo nung itayo ang ating iglesia. Unang-una, tayo po yung church na walang air condition malaki. Amen. Kaya sabi naman ng pastor, kaya niyang gawin. Pero bakit? Mahalaga ang krusada, mahalaga ang kaluluwa. Noong 1990, nung pumasok po yung 1990, di ba? Milyon ang ginastos sa pag-iikot ng ating mga pastor, Luzon, Visayas, Mindanao. Bawat bayan, bawat lugar, inikot na mga krusada. Sabi naman ng pastor, ito yung mahalaga. Magbalik ang mahal na Panginoon. Kailangan lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Grabe. Magta-travel ang ating magulang sa manapay ng fasting. Kaya, nakita po natin yung pagmamalasakit ng isang tunay na tinalaga ng Diyos bilang man of God. Kaya ang sinasabi, inilagay ng mahal na Panginoon ang mga guro, mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga tayo, mayroon tayong binigay ang ating mahal na Panginoon, sinasabi, gift of healing. Manalangin ka sa may sakit, magsisi ka lang, yung may sakit, gumagaling. Iba di sinong nanalangin sa may sakit, gumaling. Iba di sa iman. O sino hindi maglingkod sa Diyos? Ay nung araw, may sakit. Takot na takot ka na. Bakit mahal? Dilat na yung mata. Nung iyong anak, bakit mahal? Sugid sa ospital. Pagdating doon, wala ka namang pambayad. Nag-aantay ka lang. Hindi ka namang gamutin. Ay sa mahal na Panginoon, kapag ikay may pananampalataya, lumuhod ka lang. Magsisi ka. In the name of Jesus, demons dead. Cast out in the name of Jesus. Sabi ng Diyos, bakit mahal? The gift of healing. Ibibigay sa iyo yung kapangyarihan na mapagaling mo ang mga may sakit.
ito po ay nagaganap at nangyayari sa ating panahon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya ang relihiyon, naalala ko ako'y nasa Dubai. Dahil eksakto, ito ay 30. No last year, kinabukasan, uuwi ako ng Pilipinas. Nag-invite yung isang pulis, Muslim, ang asawa niya Pilipina, babae, taga-Pangasinan. Matagal na sila nagsasama doon sa isang bahay nila. Mga mahal, may nakapag-share sa kanila kapatiran natin. Kaya mahalaga po mag-share, magpatotoo kayo ha. Huwag kayong mahiya. Isipin nyo, bawal. Hindi. Importante patotoo. Mga mahal ko, paano niya mapaniwala yung kanyang asawa, pulis ito ng Middle East, pagkatapos Muslim, bawal sa kanila yan. Yung born again, bawal sa kanila. Humawak ka ng Bible, bawal sa kanila. Pwede ka ipakulong. Pero, mahal, ang ginawa, mahal nung dahil doon sa kanilang tinutuluyan, sabi mismo nila, mga minamahal, may taong nakikita sila. At may ilaw na nagbubuhay, may nagpapatay ng ilaw, at mayroong nagluluto sa kusina. Hindi ka ba matakot yan? Mahal, kaiba-iba. Kaya sabi niya, mamamatay siya sa sakit sa puso. Hindi siya makapatulugin. Marami siyang nararamdaman. Pinag-pray, mahal, nanalangin siya, dahil Muslim ang asawa niya, nag-pray, pero wala pa rin. Ang sabi, mahal, ng asawa niya, sinabi niya, dadalo ako sa Jesus Miracle Crusade. Pwede ba, kung papayagan mo, na ipapanalangin itong bahay natin, kukuha kami ng preacher ng Jesus Miracle Crusade para ipanalangin yung bahay natin. Alam mo, sabi ng Muslim, mas maganda, kunin mo nga yung taga-Jesus Miracle Crusade, sila ang manalangin dito. Panginoon, eksaktong inyong balingkod ang na-assign. Panginoon, mataas yun. Sabi ko nga doon sa Pilipina, sabi ko, hindi po ba delikado? Iniisip ko, baka mamaya, pagbaba ko, may pusas na ako. Kasi bawal po yun eh. Anytime, Muslim, tapos pulis pa, baka mamaya sit up. Baka pag-akyat ko doon, 5 floor, pagbaba ko, nakapusas na ako. Kasi bawal na bawal po yun, mahal. Pero alam nyo, nagpasalamat yung Muslim dahil ipinanalangin daw yung bahay nila. Mula noon, wala na nagmulto, wala na nagpapakita, wala na nagparamdam. Nakatulog na ng maayos. Di ba? Ang tunay na iglesia ng Diyos, may mga sign and wonder and miracle. Marahil kayo po mga baguhan na ngayon lang po kayo nakadalo, para sa inyo, pinapakinggan lang ninyo. Pero kapag dumating sa buhay nyo na kailangan kayo ng prayer, huwag kayo mag-alilangan, bumalik kayo sa Jesus Miracle Crusade. Nawa, ito ang pasimula ng inyong pagdalo sa gawain ng Diyos na magkaroon ka ng tunay na kaligtasan. Sign in true church, sign in wonder and miracle will follow. Mananatili ito sa atin magpakailan-kailanman. Amen? Kaya't mahal, walang pagbabago. Noon pa man ang Diyos ng ating mga pastor, Diyos ni Sadak, Misat at Abednego, Diyos hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya tuloy po tayo sa mga Bibleist natin. Tuloy-tuloy tayo sa mga krusada. Paggastos sa mga salapi na mga kapatiran. Isang kaluluwa, sabi ng mga pastor, kung kaya kong bayaran ng 1 milyon, gagawin ko, maligtas lang kayo. Ganung kahalaga ang pagpapahalaga ng ating beloved praise in the Lord. Amen. Kaya, mahal, kahit Lunita Grandstand, napakalaking location na yan. Kapag pinagpisan-pisan dito pa lang sa Luzon, wala na pong tayo mismo nakakita ng ating mga mata. Wala nang katayuan na laki ng mga member ng ating mga kapatiran. Wala pa yung Mindanao, wala pa yung Bisaya, dito pa lang. Amen? Yan yung iglesia na kinalugdan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, pabalik ang Diyos, kukunin niya yung iglesia na sa gabit araw ay nananalangin, gabit araw ay nagpupuri. Ready for the rapture. Magsabi ng praise the Lord. The Church of God. Tayo hindi pag-aari ni numan, pag-aari tayo ng Diyos. Yung iglesyang itinayo ng mga Panginoon, dapat sa mga mananampalataya, hindi ka dapat manglupaypay. Wala ng panahon manlamig. Wala ng panahon manglupaypay pa. Malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Lahat ng country na halos naabot na ngayon ng Ebanghelyo ng Jesus Miracle Crusade.
bansa natin. Paulit-ulit ng krusada. Nakailan tayo sa San Pablo, nakailan tayo sa Quezon, nakailan tayo sa Batangas, nakailan tayo sa bawat gym. Kunikumin mo yung pera, malaking halaga. Di ba? Sabi ng mga pastor, kung di ako magkrusada, mayroon na kami magandang chapel. Mas maganda pa sa inyong sinasabi. Pero ang kaligtasan, ang krusada, napakahalaga. Napakahalaga dahil hihingiin, hahanapin sa atin ng Diyos yung kaligtasan. Kaya, kahit ating sambahan, ganito, hindi air condition. Minsan may bumabagsak pang mga insekto. Pero narito ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Everybody say amen. Dito mo kahit hindi air condition, mapayapa ang mga kapatiran. Kahit ako sumisigaw-sigaw, ang dami pa rin natutulog. Diba? Kasi walang problema. Amen. Ay nandun ka sa air condition, di ka makatulog dahil marami kang problema. Maganda, carpet, yung nilalakaran, pero hindi ka makatulog, puro kalbit-kalbit ka pa, di ba? Makinmahal, balisa ka sa buhay. Pero tingnan mo rito iba, kahit linggo, tulog. Bakit? May kapayapaan. Hindi na umay magpuri sa Diyos. Yung iba dyan, kanina pang madaling araw, alas 4 pa, narito na kami. Nagpupuri sa Diyos. Ngayon, mag-alas 4 na naman, narito pa rin. Amen? Kaya, ito ang sinasabi ng ating beloved pastor sa mga beloved preacher, bakit mahal, the gospel. Kapag hindi ka na sinamahan naman ng Panginoon, nakakatakot din minsan eh. Kasi, kahit kapatiran, nagsumbong sa mga ng Panginoon yung sa book of Matthew, sabi mga ng Panginoon, hindi namin napagaling yung taong may sakit. Di ba? Hindi namin napagaling, nilihan sa amin, hindi gumaling. Sabi ng Panginoon, taksel kayo, wala kayong pananampalataya. Wala kayong fasting and prayer. Di ba? Dalhin nyo sila rito. Sabi naman ng Panginoon, sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo, gumaling ang may sakit. Kaya ikaw, nakita ko dito, iba may sakit. Kanina may mga baguhan, hirap na hirap. Huwag niyong tingnan yan. Nakikita ng Diyos yung puso mo. Hindi mo may taas yung kamay mo, may sakit ka, mangin mahal, narito ka sa tunay na iglesia. May problema ka, marami kang utang. Huwag mo isipin yung utang. Kapag inisip mo yung utang, hindi mo papasok sa isipan mo yung salita ng Diyos. Habang narito ka, mangin mahal, withdrawin sa langit, ang Diyos ang magbabahid ng utang mo. Ang dami mga testimony. Iba mga kapatiran, kaya problema, hindi nalutas. Nadidiscourage sila eh. Isip nila, double-minded. Pagkatapos ang samba, walang maramdaman, hindi napuspos, hindi na unawaan na word of God, balisa pa, puro kain, puro kwento. Diba? Kita mo, naka-ismanay na tamaan. Ito ang salita ng mga Panginoon. Sayang kasi yung maghapon ng ating inilaan. Amen? Umalis ka sa bahay mo, fasting ka. Pagdating mo man dito, nakalimang kain ka na. Diba? Din, sayang. Kaya mga inman, mga kapatid, isama ko na sa akin, may mga kapatid, isa lang tindahan na pinayagan ko rito, marami nagpaalam. Sabi ko, puro tindahan na tayo dito, sigurado, mga lakad na tayo lahat dito. Naalala ko sa Bible, dinat na ng malang Panginoon doon sa bahay, sambahan, alam niya, nagpupuri lahat. Pagdating niya, may nagpapalit ng barya. Pagdating niya, mahal, may nagtitinda. Ano ang ginawa ng Diyos? Tinanggal niya lahat na lamisa. Ba't yung ginawang sugalan ang aking sambahan? Ito'y lugar ng pagtagpo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kung may problema ka, huwag natin pag-usapan yung problema. Amen. Ibigay natin sa mahal ng Panginoon. Kaya ka nga narito eh. Ano ang sabi ng mahal ng Panginoon? Nasa tunay na church ka, pamarito kayo sa akin, kayong nabibigit ang luba, nagugulimahan ang inyong isipan. Pumarito kayo sa akin,
kayo'y aking pagpapahingahin. Iba din sa amen? Ay, kita mo ibang mga kapatiran yan. Kala mo, walang problema, maraming problema yan. Pero kapag nakita mong umismel na, tanggal yung problema natin. Amen? Kasi yung isip natin, kapag na-tormented tayo, kapag nilaso ni Satanas, hindi ka na makapagpupuri sa Diyos. Yun na lang ang iisipin mo, yung problema mo, yung kahirapan mo, mga mahal sa ating isipan, yung sakit mo, yun na lang. Pero isipin mo, mahal na Panginoon, ako'y nasa tunay mong iglesia. Mahal na Panginoon, ako'y tunay mong anak. Sabi naman na sino ang laban sa inyo kung ako'y sumasa inyo? Walang bagay, sabi doon ng mahal na Panginoon kay Peter, Peter, ang hadis, ang kapahamakan ay hindi magtatagumpay. Laban sa inyo, ako ang inyong Diyos. Ang Diyos ng mga apostol, ang Diyos ng ating mga pastor, Diyos natin ngayon, magpakailan-kailanman. Everybody say, praise the Lord. Mangin mahal, ang tao mabubudol mo. Diba? Pero ang Diyos hindi mo piling mabudol. Alam niya yung puso mo. Alam niya, iniisip mo. Kailangan mo tanggapin si Kristo, maglingkod sa mahal na Panginoon. Sa may mga problema, mga kapatiran, pagkatapos yan, tandaan nyo aking sinabi, sa pangalan ni Jesus, tapos ng problema nyo, tapos ng inyong misan, mga mahal, trials. Mas maganda may trials. Lalo kang magpakainit na maglingkod na Diyos. Tapos yan, ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala. Walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Wag na makita ng Diyos na nalulungkot yung nasa harap. Amen. Laging masaya. Sayang yung awiting kahit walang pera ay masaya. Amen? Yung iba naman, maraming pera, malungkot pa rin. Gusto madagdagan pa rin. Mga mahal, sabi ng Biblia, huwag nating isipin ng higit. Isipin natin, tayo'y pinagpala sa lugar na ito. Tayo ay ginawang lingkod at pinagkatiwalaan tayo ng Diyos upang pangasiwaan ang kanyang gawain. Ang beloved, praise the Lord, hindi mawawala ang kanilang mga panalangin sa atin. Lalo na ngayon, sila'y katabi ng ating mahal na Panginoon. Tayo tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon that the true church of God, mga mahal, ang iglesia ng Diyos, hindi matitinag, hindi wawasakin, ninuman. Sa ating mga baguhan, pakiguide lang po sa assign nating mga co-preacher diya sa harap upang tanggapin nila ang ating mahal na Panginoon, the kingdom. Yung maayos umawit, awitin po natin ang awiting ito. Purihin natin ang Diyos, mga mahal, habang nagkakaisa tayo, dahil ngayon po yung ulisapan na rin natin, tayo magkaisa sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Jesus gets a righteousness within. The Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified. Po sa likod, may mga magawa pa tayo dyan. Testify His kingdom come. Yung mga magawa natin taga Laurel, pwede nyo sa harap. Okay, para may pag-pray. Malapitin nyo. Hallelujah. Sige po. Yung mga may sakit. Sound. Yung mga may sakit, dito sa harap. Para may pag-pray kayo. Sige, may mga may sakit. Yung mga baguhan. Dito po kayo sa harap. Yung mga may sakit. Hallelujah. Sound. Dito yung may mga may sakit. Dito sa harap. Sige po. May mga problema. Pwede kayo sa harap. Sige, mag-pray tayo habang umawit. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Yan po, mga baguhan natin.
and His kingdom, power and authority. Jesus, His righteousness revealed. Hallelujah. Pakigay sila. Expression of God's love. Magpe-pray tayo. Holy Supper natin ngayon. The grace of God. Sige po, sa may mga karamdaman, diyan sa harap, mga mamawit, sa may mga karamdaman, mga problema, patuloy tayo magpuri sa Diyos. Ang ginawa. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus! God's holiness is thou glorified, thou justified, His kingdom come. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no end. Hallelujah! Glory to God! All the majesty and power Hallelujah! Hallelujah! of His kingdom is come. Let His kingdom reign, let His kingdom rule, let His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness. Amen. Makinig po ang ating pagkuhan. Alam ko iba'y nakatanggap na babaw niyo muna yung kamay para hindi kayo mangalay. Mangin mahal, the Church of God, maraming tao nagtatanong, totoo ba ang Jesus Miracle Crusade? Kapag ikaw ay narito, mangungusap sa iyo ang mahal na Panginoon, hindi kami, na lahat ng patotoo na inyong napakinggan, salita ng Diyos, kapag tumimo sa isipan mo, uuwi ka sa iyong tahanan, totoo nga, magaling ka na sa iyong sakit. Ang panampalataya, napakahalaga. Mayroong 4 na susi na kaligtasan para ang tao isang maging ganap. Unang-una po yung panampalataya, Hebrew 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Pangalawa po, yung repentance, 17:30, ang kasalanan ay tinubos na tayo naman na pa yung 2,000 taon na kalilipas. Subalit nagtalaga ang mahal na Panginoon ng Church, ng Iglesia, ng mga ngaral upang tayo magbalik loob sa Kanya upang patawarin ang ating kasalanan. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, talikuran ng kasalanan na nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pangatlo, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan daw ang tao ay bautismuhan. Binanggit ko po, hindi ito reliyon, kundi ito yung daan ng relasyon sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat po, Acts 1:8, maging saksi ka sa Jerusalem. Saan ka man pumunta, saan ka man dumako, mayroong kang peace of mind, mayroong kang kapayapaan, nagmumula sa mahal na Panginoon. Sa ating mga webcast viewers, kung kayo po'y nadyat nakikinig din, may mga baguhan ang loved ones nyo, panapitin nyo po sa inyong TV screen, sumunod sa panalangin, sa mga narito sa ating pastoral house, sa ating bahay-sambahan, itaas nyo po inyong 2 kamay. Nasa harap nyo po ang mga co-preacher natin upang i-guide kayo, tanggapin nyo po ang mahal na Panginoon. Sige po,
Banggitin niyo po ang katagang aking sasabihin. Manang Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan. Nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Upod na kinap na magpala naming Ama makapangyarihan sa lahat, sa unat na langin ng aming beloved praise in the Lord and beloved children, sa lahat ng aming mga baguhan, mga datihan, patuloy pagpalain sila. Ito na ang pasimula na kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo. Ito po aming dalangin. Amen and amen. Praise God. Ang kulang na lang po sa hindi pa nababautismo ay bautismo sa tubig. Dadayan po ating beloved na assign, Brother Janus Biron, tungkol po sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise God. God bless you, my beloved co-preacher, mahal, dahil Holy Supper din po natin ngayon. God bless you po mga baguhan. Balik po sa inyong mga upuan. At kami po, mahal, ay aawit sa mga ng Panginoon. Siyasaktin mo, Jesus, ang puso ko. Dahil Holy Supper po natin ngayon, ang ating sarili, ilapit po natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ano man po ang ating mga problema, ano man po ang ating mga pagkukulang. Yung Holy Supper natin ngayon, ha? Magkaisa po tayo. Kaya sa atin ang ating mga sarili sa harap naman ng Panginoon. Pakihanda po ng grapes, pakihanda po ng tinapay para sa mga kapatiran po natin na mga bautismados. Pakigay po yung mga magkuhan. Magsisi po. Mga parsyal, pasok po na iba. Isa, dalawa na lang iwan dyan sa gate para magtingin ang ating mga. Dito po tayo sa loob lahat. Wala mo na maglakad-lakad. Holy Supper natin, mga kapatid. Sumasamo, lupudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkakot mo, o aking Jesus. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pakinggan mo. Ayaw ka ba? Ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y nakuin na. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkakot ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkakot ko, o aking Jesus. Mga mahal, sa hapong ito, sabi po ng ating inawit, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Minsan kapag tayo may problema, di ba? Nawawala yung ating tiwala. Parang sinasabi nating hindi kayang lutasin ng Diyos. Mahal, isipin mo, tinawag ka naman ng Panginoon. Hinango tayo sa kasalanan. Pinatawad tayo. Problema ba kaya ang hindi kayang lutasin? Minsan may kahinaan tayo. Humingi tayo ng habag, tawad sa mga ng Panginoon. Aminin natin, kahit Kristiyano tayo nagkakasala.
sa isip, sa gawa, salita. Madalas tayong nasasaktan natin ang mahal ng Panginoon. Pero andyan ang kanyang pagmamahal. Nandiyan ang kanyang pagmapatawad sa atin. Kaya in every man, ang ating banal na hapunan upang ipadama ng Diyos na huwag nating malilimutan na tayo'y hinango niya sa kasalanan. Tinawag niya tayo sa iglesyang ito upang tayo maging banal. Manalangin tayo. Upod dakilat mapagpala namin ang masalangit makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming minamahal ginagalang na evangelista, well, Israel, beloved assistant pastor, beloved praise the Lord, and mga beloved children. Patuloy kami po yung nagsusumamo, tuwing po kami ng habag. Patawarin mo kami, patuloy mo ibabang yung banal na presensya bilang kalakasan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, hindi namin malilimutan ang iyong pagliligtas sa amin. Sa iyong pangalan, we pray, O God. Hindi. Hallelujah! Mangin mahal, hawakan niyo po yung tinapay. 2,000 taon nakalipas. Mahal na Panginoon, tinubos niya tayo. Binugbog ang kanyang katawan, nasugatan ng dahil sa atin. Sabi po ng unang Korinto 11, 24, 23, sapagat tinanggap ko sa Panginoon nang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Isus ng gabing siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At ang 25. At gayon din naman hirwakan ang saro. Pagkatapos ng pagkahapon at sinabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyong ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Hallelujah! Hallelujah! Serve me, oh God. Fill my heart. Hallelujah! Oh, Savior, serve me, oh God. Oh, my soul, that way. Habang inaawit po natin ang awiting ito, hallelujah! Hallelujah. Oh, bless me from every sin and sin. Keep me. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Try me, oh Savior, and Lord.
glory, hallelujah. Praise me from every sin and sin. Hallelujah. God bless you, beloved Dr. Paul. Hallelujah. Panapangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi natin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Manalangin na po tayo. Kayo po ngayon, yung mga lumapit sa harap na may sakit, may karamdaman, huwag po kayo mawala ng pananampalataya. Lahat na nagpatuloy sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, lahat na nagtiwala sa mahal ng Panginoon, hindi sila binigo ng Diyos. Sabi ng Biblia, habang nananampalataya ka at nakikinig ka, yung parang sa iyo'y imposibleng malutas na problema, parang sa atin imposibleng gumaling, pero sinasabi ng Biblia, sabi naman ng Panginoon, ipanalangin nyo ang may mga sakit at sila'y magsisigaling. The praise prayer, our dearly beloved, praise in the Lord. Tayo manalangin. Sige po, banggitin nyo sa inyong mga labi, malapay yung patawarin mo ako. Sabihin nyo po, malapay nulutasin mo po aking mga problema. Malapay nung pagalingin ang aking karamdam. Hallelujah. Nagkilat pa magpala namin ang makapangyarihan sa lahat. Malapay yung sakapong ito. Sa una dalangin na rin po ng aming beloved praise in the Lord, ng mga beloved children. Makasama ka mga preacher, mga manggagawa, lahat ng mga kapatiran, mga webcast viewers, ano man po ang kalamattaglay ng mga problema, lutasin mo po Diyos ay malang pamamaraan, malang Panginoon, maging karamdaman nila, na dyan pa sa kanilang katawan, malang Panginoon, kahabagan mo po't pagalingin sila sa hapong ito, malapay na angkin po namin ang katugon ng panalangin. We pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Bilang po itong punta. Sige po. Kaliwang kamay, ilagay niyo po sa inyong sakit. Kanang kamay, sa ulo. Kung problema, dalawang kamay na natili nakataas. Kasot niyo yan. Isipin niyo, lagi ang prayer ng ating beloved praise in the Lord. Malapay noon, ano man po mga sakit, makaramdaman sa aming mga kapatid, mga datihan, mga baguhan, malapay noon, maging webcast viewers na dyan, malapay sa kanilang kinalagyan. Cast out demons of sickness, malakas, infirmities, cancer. Sige, lakas nyo, cancer, gumaling ka, paralysis, leukemia, asthma, diabetes, bloodness, deafness, unbelief, and doubt, cast out, in the name of Jesus, hindrances, the blessing losses, in the name of Jesus, cast out, hallelujah, lahat ng uri ng mga sakit, mga karamdaman, malang Panginoon, hallelujah, spiritual weaknesses, evil thoughts, cast out, in the name of Jesus, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out, pride of life, in Jesus' name. Problem is all, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Sabi na, hallelujah. Malakas, hallelujah. Hallelujah. 3 times jump. Mangin mahal, ang panalangin ng mga tao matuwin, pinakikinggan ng Diyos sa 19:1. We glory ng revelation, we glory, we honor unto the Lord. 3 times jump, malakas na talon. Hallelujah. Peace the Lord. Hallelujah. Peace the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, balik po sa mga upuan. Kapag ang Kristiyano ay nagtaas ng kamay ng sabay-sabay, sabi ng mga pastor, nanginginig na si Satanas sa takot. Kapag sumigaw ng sabay-sabay, milyon-milya ang takbo ni Satanas. Kaya yung problema, kahirapan, di na babalik yan kapag laging nagpipraise the Lord, laging nagsasamba, laging nagpupuri ang mga anak ng Diyos. God bless you all, beloved GMCIM brethren, San Pablo City, bagi sa ating pong mga baguhan, kulang na lang po dyan yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mangin mahal ko mga kapatid, dahil Holy Supper po natin ngayon, at tayo po ay darako po muna sa ating special offering, bago po sa ating mahalagang announcement, mangin mahal